Happy Lord's Day po sa bawat isa na naririto. Gayon din sa mga kapatid natin na nanonood via live streaming. Binabati namin kayo ng fresh, brand new morning start. Amen? After ng ating pinagdaanan ng ating bansang Pilipinas, alam natin na may pag-asa lagi sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Malakay 4 verse 2, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may paggaling sa mga pakpak niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na sumikat na nga ang araw na ating pag-asa. Amen. At ang lahat ng may pag-asa sa Panginoon ay tumayo na mabilis para sa pasimula ng ating gawain. At tunay na i-declare natin yung ating armor of God na ginamit natin. Amen? Ginamit po ba natin ito nitong nagdaang week? Ang armor of God sa lahat ng ating pinagdaanan sa buong isang linggo. Sige po, atin pong i-declare ang armor of God. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Minsan pa, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon para sa pagpupugay sa Kanyang pangalan at sa Kanyang dakilang layunin sa ating mga buhay. Atin po idadalangin ang gawain na ito. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Makapangyarihan Diyos, Ama namin banal, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Tunay na o Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bago, Panginoon, pag-asa na sa amin ay iyong ipinadama. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang sa amin. Tunay na ang protection mo, ang paggabay mo ay aming naranasan sa buong isang linggo, Panginoon. Tunay na ang kapangyarihan mo ay aming naranasan. Tunay na yung pag-ibig mo, Diyos, na di nagmamaliw ay amin po, Panginoon, naramdaman. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na naririto, at nais naming naibigay, Panginoon, sa iyo ang aming taus-pusong pagdakila, ang pagpupuri at pasasalamat. Kaya naman kami naririto, sama-sama kami dumalo, sama-sama po kami na mag-aalay sa iyo ng aming awitin, ng aming pagsamba, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil tunay na hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay. Pinrovide mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Iningatan mo kami, inaliyo mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan. At dahil dyan, Panginoon, lubos-lubos kami naririto, Panginoon, at mag-aalay nga po sa iyo ng aming pasasalamat. Hiling namin at dalangin namin, O Diyos, na sa oras na ito, sa amin po, Panginoon, na pagtitipon, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Malaya siyang kumilos sa dakong lugar na ito, kung paano ang kapangyarihan niya, Panginoon, ay amin po, Panginoon, maranasan. Tunay, Panginoon, na sa Kanya lang namin makakamit ang lahat ng tagumpay dahil siya ang nagtuturo, siya ang kumikilo, siya ang gumagabay sa lahat ng aming gagawin. At tunay, Panginoon, sa lahat ng magmiministeryo na ibinigyan mo ng task, ang anointing, Panginoon, ay amin pong hinihiling sa iyo. Magampanan namin ng lubos ang aming mga puso, ang aming gagawin sa lugar na ito upang ikaw ay maparangalan. Ang maghahayag ng iyong mga salita, O Diyos, amin po sa iyong amin po idinadalangin sa iyo na mamutawi sa kanyang labi, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na sa salita mo lang kami, Panginoon, nabubuhay, Panginoon. Ang aming spiritual, O Diyos,
ay inyo pong Panginoon pinapalakas upang sa aming mga pisikal na katawan, magamit namin ito ng lubusan. Kaya hindi, Panginoon, malaya po namin ibibigay sa iyo ang aming pagsamba, kaya naman dinadalangin namin sa iyo ang maglilid sa amin ng praise and worship. Tulungan mo ang bawat isa sa kanila na maihag ang pagpupuri, ang puso sa pagpupuri sa iyo. Maitaas ka namin sa pamagitan ng aming pag-aawitan. O Diyos, sa araw na ito, ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming papupurihan dahil sa iyo lang dapat, karapat-dapat ang mga pagpupuri at pagsamba. Sa iyo ang mataas na papuri, sa iyo ang mataas na parangal. Ang lahat ng iyong mga anak ay magsasabi ng malakas na Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa na naririto. Muli tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. O purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Hey! Oh, purihin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang higit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, dito sa bulay, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat ulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Ito na! Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa buong Pilipinas. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, Yahweh, O Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang higit
Sambahin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito na! Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, kung dito sa kulay. O sambahin ka Yahweh, sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Isa pa, sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Hey! La 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 la. Sambahin ka o Yahweh. O sambahin ka Yahweh. O sambahin ka. Ang bawat ulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. At na sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao, o sa buong Pilipinas. O sambahin ka Yahweh, sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka o Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Isa pa! Sambahin ka o Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka o Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Hey! O sambahin ka. La 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 la. Sambahin ka Yahweh. Sambahin ka. Dakilahin ka. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay patuloy na awit at magpupuri, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, sambahin ka. Dakilahin ang ngalan mo. Oh, dakilahin ka, Jesus.
sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Jesus, nakilain ang ngalan mo, Jesus. Nakilain ka, nakilain ka, Jesus. Nakilain ka, Jesus. Oh, purihin ka. Oh, purihin ka, Jesus. Sa habang panahon. La, 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 la. Nakilain ang ngalan. Nakilain ang ngalan mo, Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Taas na papuri, mataas na pagsamba. Sa'yo, Jesus, nakilain ang ngalan mo, Jesus. Papurihin ka. Isang papalakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Siya'y dakila sa atin. Siya'y karapat dapat na sambahin. Hallelujah, pinupuri ka namin. Habang nagpapahinga po. Fourth Wednesday. Corporate prayer meeting every third Wednesday. General family altar via Zoom every fifth Wednesday. Family day every first Sunday. Children department Sunday school every Sunday. Women's empowerment service every second Sunday. Youth empowerment service every third Sunday. Couples fellowship every fourth Sunday. Holy Ghost night worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account name Full Life Community Center Internationally. You may also reach us through the Full Life Community Center Facebook page. Sige po, yun pong ating handa po na tithes and offering with po yung para po sa calamity offering po. Sige po atin po ipag-pray. Makapangyarihang Diyos, amin pong dinadalangin sa iyo, ang aming mga kaloob, ang tithes and offering dito, Diyos, pinagkakaloob, puso sa aming mga puso kung saan po ay naglalayon na makasunod sa iyo. Salamat sa lamang provision, Panginoon, sa kanilang sa mga biyaya, material,
Blessed day po sa bawat isa po sa atin. Paki-greet nyo nga po inyong mga katabi. Blessed day sa inyo. So po sa ating mga kasama sa live streaming, ang Joshua Family Church headed by Pastora Cherry Sawawi, sa lahat ng Joshua Family members. Blessed day po sa inyo. Ganon din sa ating po mga kasama sa pangunguna po ni Pastora Malu Oreste at saka po ni Father Nathan. Lahat po na makasama natin sa Pinalang Quezon. So, kamusta po kayo mga kapatid? Amen? So, hindi biro po yung ating pong challenge for 2 weeks na po. Tayo po ay nakaranas sa epekto ng tatlong bagyo. So, aapat sana. Nahiya na, no? Nahiya na pumasok ng par. Wala na siyang paglalagyan kasi, di ba? Punong-puno na yung kabuuan ng Luzon. Pero of course, syempre, we are praying doon po sa atin pong mga kababayan na nasa mabuti at maayos na kalagayan. Reasons why kung bakit ang atin pong bishop ay nananawagan na tayo po ay mag-extend no, ng atin pong sama-samang kaloob no, para tulungan yung ating pong mga kababayan doon sa simplest way na magbibigay ng comfort sa kanila. Amen? Hindi naman natin ma-address lahat ng pangailangan, even our government, kulang. But our extension of love ay makakatulong para maibsan yung kanilang nararanasan at nararamdaman. Amen? Kaya any amount no, na inyo pong inilagay sa pagkakaloob ay iba-value po yan no, ng tawag dito ng ating pong mga kababayang makakatanggap po ng tulong. Amen. At ang Central Church po ngayon ay ongoing no, sa kanila pong pagpapak ng mga relief goods. So, pakisabi sa iyong katabi, handa ka na ba makinig ng salita ng Diyos? So, kung hindi pa siya handa, you can pray for him, you can pray for her. Sige po, pag-pray mo siya, pag-pray ka niya. Let us pray. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo pong pag-iingat, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong mga awiting inilagay sa aming pong mga puso na sama-sama naming inilagay at inihandog. Inilagay sa aming mga puso at inihandog, Panginoon po sa iyo. Ikaw ang aming pinararangalan, pinabibigyan ng parangal, Panginoon, sa aming pagtitipon, sapagkat kinikilala namin, Panginoon, ang iyo pong kapamahalaan, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Magpakahayag ka sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, yamang siya po ang tagapagturo namin, Panginoon. Kaya, Lord, be with us, guide us, lead us. Salamat po sa iyong presensya na amin pong malayang nararanasan sa amin pong pagtitipo na ginagawa, O Diyos. Ganon din sa mga kasama namin sa live streaming, amin pong panalangin, Panginoon, na patuloy na ikaw ay magministeryo sa buhay ng bawat sa kanila. Kaya, Lord, let your name be glorified, let your name be exalted. These things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So we are on the 14th part ng atin pong pagtalakay patungkol sa Sorhay. At binigyan po natin ng part 2 itong atin pong tinatalakay patungkol sa quality of service sapagkat hindi sapat no, yung isang service para doon natin ilahad lahat ng bagay na nakapaloob sa quality of service. Kaya nilagyan po natin ito ng part 2. So nasa part 2 tayo ng quality of service. Turn your Bible in the book of Romans chapter 2 verse 6. Romans chapter 2 verse 6. Sa English Standard Version, ganito po nakalagay, He will render to each one according to his works. Again, He will render to each one according to his works. Kagaya ng tinalakay po natin last week, ang dalawang bagay para ma-establish yung ating quality of service, unang bagay na dapat po nating matandaan, at kung natatandaan nyo pa po, ano po yung unang main point na nakapaloob po doon para ma-build yung quality of service of ours? Una,
is what? Ano po? Work firmly and steadily. Saan? In faith. Okay? At ang pangalawa, work, ano po? Enthusiastically for the Lord. Amen? And yung enthusiastically, nilagyan natin ng definition. Yung N ay in, at yung N, no? Teo. Ang ibig sabihin ng Teo, God. So, in God. Kaya natin ginagawa ang lahat ng bagay ay para sa Diyos. Amen po ba? Kaya dalawang bagay na kung saan dapat nating papagtibayin para yung quality of service bilang ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagnenegosyo, nagpapamilya, o namang level na kalagayan ng buhay po natin, pagtibayin natin yung ating paglilingkod. Amen. Una sa Diyos. Maging priority natin ang paglingkuran ng Diyos. Amen? Hindi lang yung bagay na kung saan ginagawa natin dito sa lupa, tapos hindi natin gagawin yung pinagagawa ng Lord. Ano dahilan? Bakit Kanya iniligtas kung ipagpapatuloy mo lang pala yung ginagawa mo lang dito sa lupa? Amen? So, walang sense, walang value. Amen? Yan ang hindi naintindihan ng marami pong mga tao. Hindi na-define yung life purpose. Kaya, kung ano mga pinagagawa nila, hanggang isang araw, tamaan sila ng saway ng Diyos. Amen po ba? Kaya dito sa ating pong patuloy na tinatalakay na may kinalaman doon sa quality of service, dinidefine natin na yung quality of service of ours, priority pala ang paglingkuran ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po ba? Walang problema kung ikay nag-aaral, nagtatrabaho, nagnenegosyo, amen, nagpapamilya, walang problema doon. All of those things are blessings from God. Amen. So, wag yon ang isangga natin doon sa pinag-uutos naman ng Diyos sa atin. Kaya tayo niligtas, meron kang ngayong oportunidad na sundin, gawin, at siya ay paglingkuran. Yung kung ano yung kanyang pinag-uutos, is i-execute natin sa buhay natin. So, ito po yung bagay na dapat po nating maintindihan. Ngayon, tinignan ko rin po ito sa version ng New International. Ang nakalagay po sa New International Version, sa Romans chapter 2, verse 6, God will repay each person according to what they have done. Hindi mawawalan ng kabuluhan anumang bagay na iyong ipinaglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Kaya nga doon sa tinalakay natin last week, yung 1 Corinthians chapter 15:58, hindi raw nawawalan daw ng kabuluhan anumang mga pagpapagal na ginagawa natin sa Panginoon. Amen po ba? So dapat maging malinaw to sa buhay ng bawat sa atin. Why? Because God will repay each person according to what they have done. Kung ikaw ay nag-aaral, merong observation na ginagawa sa iyo ang teacher. Tama, no? Hindi basta lang siya nagbibigay ng examination, kundi tinitignan niya yung performance ng mga students, his pupil, day to day. Why? May kinalaman yon para ikaw ba ay natututo doon sa kanyang itinuturo. At ano kalagayan mo as a student? Ikaw ba ay natututo o hindi? Kung ikaw rin ay nagtatrabaho, may tinatawag na annual evaluation. At doon nakikita yung performances mo, yung iyong pagpasok, yung iyong paggampan ng duties and responsibility day to day. So, ibig sabihin, may evaluation doon. Kung ikaw ay nagninegosyo, so tinitignan mo rin, no, yung pagninegosyo mo po, ano ba ang epekto na nito? So, meron lahat, no? Merong lahat na pag-i-investigate at meron lahat na pag-i-evaluate. So, ang Diyos likewise, yun din ang tingin sa buhay ng bawat sa atin. Niligtas niya ang bawat isa sa atin, hindi para gawin, ipagpatuloy yung ginagawa mo lang na kinasanayan sa buhay mo dito sa lupa as a student, as an employee, as a businessman, bilang nagpapamilya at wala kang concern sa bagay na naisin niya sa iyong buhay. Mali. Pag gano'n ang iyong kaisipan, mapapahamak ang tao. Reasons why, di ba, ang Panginoong Yesus mula sa langit, bumaba sa lupa, namatay para sa kasalanan ng bawat isa sa atin, meron siyang malinaw na dahilan. Ang dahilan for you to identify kung ano ang tamang gamit ng buhay. Hindi lamang yung mga bagay na kinasanayan natin, amen, dito sa bagay sa buhay sa lupa, at yung bagay na naisin niya, di ba? Hindi priority gawin ng tao. Kaya ayaw niya pumunta sa church, ayaw niya mag-Bible study, ayaw niya pumunta sa mga prayer meeting, ayaw niya yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Hep, 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 hep.
Ingat ka dahil yung bagay na iyong pinagpapatuloy na iyong gagawin, merong kahihinatnan. Sa pag-aaral natin, there are two kinds of judgment na kung saan hahantungan ng tao habang siya ay naririto sa lupa. Kung hindi ka mananampalataya ng Panginoon, may tinatawag na Great White Throne Judgment. Again, uulitin ko to. Amen? Hell is not, amen, hindi pinirepare ng Diyos ang hell para ang tao na kanyang creation in His image pumunta doon. But because choice ng tao na hindi sundin ang naisin ng Diyos, kaya siya intended na pumunta doon sa hell. Hello? Hindi choice ng Diyos na pumunta ang tao sa hell. But because yung tao is stubborn at ayaw gawin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang concerns lang, yung buhay niya dito sa lupa, hindi niya identified yung life purpose of Him, well, candidate siya pumunta doon. Dahil hindi niya kinilala ang kapamahalaan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nakaapekto sa kanya yung basic needs, food, shelter, clothing. Hello? Hello? Sabihin mo nga sa iyong katabi, hello? Amen. Nakuha po ba natin? At kung ikaw naman ay mananampalataya ni Kristo, kaya nga hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. Dahil meron ding judgment na iyong haharapin. Ano yun? Great White Throne. O Judgment Seat of Christ. O Bema. Judgment. So, ibig sabihin, instead of dalhin ka doon sa hell, hindi naman. Amen. Sinabi ng Panginoong sa bahay ng aking mga maraming mansyon. Amen. Paroroon ako, ipaghahanda ko bawat isa inyo at paghanda na babalik ako at kayo ipagsasama ko doon sa aking kaharian. Hello? So, ibig sabihin, hindi na tayo destined going to hell. Kundi sana, going to heaven. Work it out, kapatid. Kung gusto mong pumunta ng langit, trabahuhin mo ng mabuti habang naririto ka sa lupa. Walang padrino. Hindi kayo kayang iligtas ng kung ano mga bagay. Hindi dahil Kristiyano ang iyong magulang, ligtas ka at papasok ka rin sa langit. Ikaw ang tatrabaho. Hello? Na mga bagay na dapat mong trabahuin na pinag-uutos ng Diyos para ka pumasok sa langit at makatanggap ng reward mula sa Diyos. Amen? Sino dito ang nagnanais na siya po ay rewardan ng Panginoon? Shout hallelujah! Hallelujah. Yung inyo pong hallelujah ay kalagayan ng merong pang bagyo. Amen? Wala nang bagyo eh. Amen? So anong klaseng hallelujah na kayo meron? Amen? Lahat ng mga umaasa na siya ay merong reward sa Diyos, shout hallelujah! Hallelujah! Yan. Para hindi na pumasok no, yung pang-apat. Amen. So ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Well, ang context ng atin pong pinag-aaralan may kinalaman doon sa Paul's argument about God's righteous judgment at Diyos fair. Kaya nga, habang ikay naririto sa lupa, binibigyan ka ng oportunidad ng Diyos na maunawaan ang kanyang kalooban. Yung quality of service madidevelop kasi why naintindihan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Hindi sinasabi ng Diyos sa Kanya, sinasabi ng Diyos sa iyo. Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name, your kingdom come. Here on earth, yung on earth, ikaw yun. As it is in heaven. Ikaw ang unang dinidil ng Lord. Hindi pwede yung word of God sa Kanya yun. Sa atin on earth, as it is in heaven. Amen po ba? Kaya yung ginagawa mo dito mahalaga. Tinitignan ng Diyos kung yung performance mo nakaka-comply doon sa kanyang mga salita. Reasons why mahalaga ang salita ng Diyos, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Because faith cometh from hearing and hearing and hearing. How many times? Hearing and hearing and hearing. Hanggat may pandinig ka, makinig ka sa kanyang mga salita. Makinig ang may pandinig. Amen? Nakukuha po ba natin? Kung may kakanya ng kamakinig, makinig. Meron naman nakikinig, hindi iniintindi kung ano ang kanyang napapakinggan. Kaya yung quality of service hindi na-develop. Amen? Kailangan ma-develop yung quality of service. Una, sa Diyos. So,
Paul's argument about God's righteous judgment who will hold individuals accountable for their actions. Your actions, individual, as a student, as an employee, as a businessman, kung ano man ang kalagayan natin, no, mahalaga sa Diyos yan. We are all accountable sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin dito sa lupa. Whether you are Jew or Gentile. So, hindi pinag-uusapan dito, no, kung ano kang, saan ka galing, kung ano ka mang kalagayan. Ang mahalaga, ikaw na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, dapat magkaroon ka ng magkaroon ka ng understanding na meron ka ng accountability sa Diyos. Tama? Kung ang Diyos may accountability, na kung saan ginampanan sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Now, nung maligtas ka, meron ka ng accountability. Magbabalik ka ng buhay na tama na paggamit saan? Sa Diyos na nagligtas sa'yo. Why? May inihandang great rewards ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sino yun na-excite na siya ay makatanggap ng reward? Amen. Hallelujah. Salamat sa tatlo. Amen? Sino po talaga ang nagnanasa na siya ay natutuwa na siya makatanggap ng great rewards from God? Amen. Purihin ang Diyos. Nadagdagan naman ng dalawa. Amen. 5 na sila. Hallelujah. Amen. There is no partiality shown. Meaning, everyone by the same standard. Sinasabi ni Paul, it shows who those persevere in doing good. Tama? Na huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti na pinagagawa ng Diyos sa'yo, according to His Word. May guidelines eh. Ang guidelines natin is what? His Word. Hindi sinabi ng pastor, hindi na sinabi ng kung sino man, sinabi ng Diyos. Amen? Kaya lahat tayo sumusunod, even me as a pastor, meron akong accountability sa Diyos na sundin ko yung kanyang utos. Reasons why, ginagamit ako ng Lord as a channel of His blessing para ipahayag ang salita ng Panginoon. Pero hindi lang kayo ang gagawa ng aking tinuturo, pinipreach, kundi kasama ko kayong gagawa ng pinagagawa ng Diyos. Hello? Lahat tayo accountable sa Diyos. Amen? Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi lang kami mga apostol, kundi lahat ay mayroon pong accountability sa Diyos. It shows who those persevere, doing good, seeking God's glory will receive eternal life. While those who disobey and practice unrighteousness, kasi sino lang ba hindi makakasunod sa kalooban ng Panginoon? Sino lang ba yung mga taong doomed to hell? Sila na ayaw tanggapin ng Diyos sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila na nananatili sa paggawa ng kasalanan. Sila yung doomed to hell. Pero yung mga taong nag-respond sa panawagan ng Diyos, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, they're no longer, candidate going to hell. Kaya nga pagsikapan mo yung paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti may kinalaman sa pinaggagawa ng Diyos sa iyong buhay. Maging priority mo yun. Hallelujah. Hallelujah. Amen? It shows who those persevere in doing good, seeking God's glory will receive eternal life, while those who disobey and practice unrighteousness will face wrath. Ayaw ng Diyos na sila'y pumunta doon sa hell, but kasi sila nagpapasya at sila rin ang nakakaalam ng kanilang kalagayan, ginagamit nila yung kanilang choice, ginagamit nila yung kanilang rights para hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sila'y pumunta doon, pero yung kanilang mga services na ginagawa, yun ang magiging dahilan para pumunta sila. Hello? Sayang. Tama? Hindi naman destined sila doon. Pero kasi ang Diyos, pero ayaw nilang sundin ng Panginoon, kaya mapupunta sila doon. Now, our objective, ano po objective natin? To develop a heart of expectant that God will reward each one according to what we have done. Palinawin mo yung ginagawa mo, kapatid. Kapag malinaw ang ginagawa mo, na-evaluate ka ng Diyos, that you are candidate para tumanggap ng reward from Him. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, paghusayan mo, kapatid. Amen? Amen? Sino dito gusto pumunta ng langit? Shout hallelujah! Hallelujah! Ang saya-saya nyo. Amen. Hallelujah! Gusto ko pumunta ng langit. Amen po ba? So, siguro meron pa kayong jet lag. Amen. 3 bagyo. Hallelujah. So, ito yung ating objective, to develop a heart of expectant that God will reward each one according to what we have done. Kaya yung iyong performance here on earth, ikaw ay estudyante, ikaw ay empleyado, lahat tayo,
Amen? May equal evaluation na ginagawa ang Diyos kung papaano mo pine-perform ang duties and responsibilities mo, amen, as Christian, as children of God. Tinitignan niya yan. Kaya yung quality of service to God, doon ay establish kasi meron kang sinusulong. Unang bagay na dapat nating maintindihan, hallelujah, God's reward to be given from quality of service. God's reward to be given from quality of service. Una, sabi mo nga sa iyong katabi, the imperishable crown. Ito yung una na reward na matatanggap mo mula sa Diyos. Habang ginagawa mo yung pinagagawa ng Lord, may reward na kung saan unang bagay na dapat mo maintindihan. Ano yun? The imperishable crown. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9:25, every athlete in training submits to strict discipline in order to be crowned with a wreath that will not last, but we do it for one that will last forever. Hallelujah. So, yung palang imperishable crown, ang ibig sabihin pala, mga kapatid, this crown ay may kinalaman doon saan? Sa paglalagay mo ng discipline to obey kung ano ang pinag-uutos ng Diyos sa'yo. Nakakapakinig ng salita. Yung bang napapakinggan mong salita, pinagsisikapan mong isabuhay, isagawa. Hello? Yun yung word na discipline to obey. Na wala kang hindi susundin sa mga bagay na yung napapakinggan, naaaral mula sa salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ngayon ng earnest desire na ang buhay mo ay isunod sa naisin ng Panginoon sa iyo. Meron kang dating gusto, binabiolate na yung gusto mo lang, napapalitan ng gusto ng Diyos sa iyong buhay. Why? Kasi mayroong may manifestasyon, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyo, na nakukonbik na puso mo, na gawin pa ulit-ulit yung hindi kinalulugdan ng Diyos sa iyong buhay. Na i-eliminate, kaya nababago na mga activities mo. Napaprioridad mo na yung sinasabi ng Diyos sa iyo na napapakinggan mo, naaaral mo mula sa salita ng Diyos. Meron ka ng discipline to obey. Hello? Meron kang kakanyanan na binigay ang Diyos sa dumadaloy sa iyo na meron kang kakanyanan makasunod sa kalooban ng Diyos. Huwag mong paniniwalaan na wala kang kakanyanan makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang wala lang kakanyanan makasunod sa kalooban ng Diyos, walang iba kundi ang devil. Wala siyang programa sa kanyang isip, sa kanyang puso na sumunod sa Diyos. Siya lang, hindi ikaw. Ikaw may kakanyanan kang makasunod sa kalooban ng Diyos. Meron kang discipline to obey. Bakit? Meron kang napapakinggang Word of God. Meron kang inaaral na salita ng Diyos. May dumadaloy na kapangyarihan sa iyo. Ano dumadaloy na kapangyarihan sa iyo? Yung dominionship na ibinigay kay Adam. Ibinalik ng Diyos sa iyo nung ikay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Exercise mo yan. Yang kapangyarihan na dumadaloy sa iyo, dadalahin ka sa isang malakasang buhay pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Maobserbahan mo, yung dating ginagawa mong hindi kaluguran ng Diyos, nawawalan ka na ng appetite. Wala ka ng gana. Hello? Wala ka ng gana sa mga kamunduhang bagay na kung saan ginagawa ng mga taong wala namang pananampalataya sa Diyos. Ang meron ka ng gana, amen, yung bagay na naririnig mo sa salita ng Diyos at inaaral mo mula sa salita ng Diyos. Meron ka ng discipline to obey. Sabi mo nga sa iyong katabi, meron ka ng discipline to obey. Kaya hindi na mahirap sa iyo pag-attend sa church. Hindi na mahirap sa iyo ang pag-attend ng mga gawain. Dinidiscern mo na yan. Kaya pag may mga gawain, ang kondisyon na ng puso mo, excited ka na umattend ng gawain. Wala nang lumalabas na dahilan sa iyo. Hindi ako makakadalo kasi napapalitan yung dahilan mo ng yes,
Meron akong ilalagay na discipline na kailangan yung araw ng service, yung araw ng Panginoon, dapat nandun ako. Hello? Meron kang discipline to obey. At kapag nagawa mo yan, 1 crown ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Pero kapag ang bagay na yan, hindi mapagtibay sa iyong puso, sa iyong isip, at natatalo ka ng intindihin ng buhay, ano ibibigay na crown sa iyo? Christian ako. Wala naman ako. Ikaw nga binigyan ka nga ng oportunidad na malagyan mo ang discipline, yung pagsunod mo. Huwag mong ibabangga ang mga activities na meron ka na ginagalawan sa 6 days of your life sa araw ng Diyos. Ang araw ng kapangyarihan ay araw na dapat siya isambahin, purihin. Huwag mong ipagpalit sa ibang araw yan. At huwag mong ginagamit na araw yan na ordinaryo. Hello? Pagpapalit mo sa labada, pagpapalit mo sa kung saan-saan. Nonsense sa Diyos yan. Madiskarting tao ka, matalinong tao ka. Bakit mo laging pinoprograma utak mo? Ibabangga mo sa araw ng kapahingahan yung mga lahat-lahat ng bagay na intindihin mo sa buhay. At yun ang sasabihin mo sa Kanya para hindi ka makadalo sa gawain niya. Sino ang sinasaktan mo? Sarili mo. Ikaw ang nawawalaan. Bakit? Yung crown na dapat ibibigay sa'yo, hindi, mo matatanggap. Kasi ano ang nangyayari sa'yo? Nawawalan ka ng discipline to obey. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, tingnan mo mata niya, hello? Humuhusay ka sa pagdadahilan Kaya tingnan mo buhay mo, humihina. Hindi mo alam, habang nakakapakinig ng salita ng Diyos, lumalakas ka. Kakaroon ka ng confidence. Hallelujah! Praise God! Amen! Nahahawakan ko yun naniniwala ako sa mga pangako mo. Yes, amen, Panginoon! Pero pag ang salita ng Diyos, hindi mo na napapakinggan, hindi mo inaaral, hihina ka. Ngayon, ang makaka-apekto sa iyo, yun, di ba? Yung sinasabi na ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Oh, ito naman buhay. Oh, yan naman, pag pumunta ka dyan, ano naman mapapala mo? Ikaw nga, oo nga, wala mapapala. Oh, kita mo? Ikaw ang naapektuhan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Tinatanggalan ka ng discipline to obey. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, hello? Amen. May salita ng Diyos na dapat nating sandigan. May salita ng Diyos na dapat nating panghawa. Kaya humihina. Kating mo maraming tao, in times of calamities, di ba ano nangyayari? Ligalig. Sa kanila, ako, dilubyo na. Pero tingnan mo yung nakakapakinig na salita ng Diyos. Kaya niyang i-handle man challenge ng buhay. Hello? Hello? Siyempre, pumasok ka sa school, marami talagang pressure dyan. May mga projects, may mga assignments. Totoo yun. Gusto mo makatapos ng pag-aaral Gusto mo relax. Huwag mo ibabangga yan para hindi mo magawa kalooban ng Diyos. Pumasok ka sa pag-aasawa, may pressure yan. Dati, sarili mo lang inintindi mo, ngayon hindi na. Tapos ibabangga mo, sige, Panginoon, sige, kita mo yan. Bakit ka nagkakaganyan? Nawawalan ka ng discipline to obey. Pag-aralan mo, i-handle ng tama. Bakit? May pananampalataya ka. Huwag bibigang maingay. Paganahin mo ang salita ng Diyos na napakinggan mo. Paganahin mo yung salita ng Diyos kung ano kapangyarihan yan sa iyong buhay. Para kung ano man sitwasyon na meron ka, malakas ka, mananatili ka malakas, malinaw ang isip, makakapagpasya ng tama. Hallelujah. Why? Kasi yung Word of God ang guideline mo. Kasi why? Pinapractice mo yung discipline to obey. Sabi mo nga sa katabi mo, hawakan mo katabi mo, susunod lang tayo. Hindi yung merong discipline to obey. Alam nyo, Sunday service, magde-date kayo. Sino mahal mo? Kita mo, papipiliin mo pa. Sino mahal mo? Ako, Diyos! Sige! Sige, umaten ka! Sige, umaten ka! Sige, break na tayo. Di break.
Patulang ka niyan. Mahal ko Diyos eh. Huwag niyo ibabangga yan. Mawawasak ang lahat ng babangga sa salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but His word still remains. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hallelujah. May dapat ma-develop sa'yo. At dapat ma-develop sa'yo discipline to obey. Where are you? Nang ang Diyos nangangaral para bumuti ang buhay mo. Where are you? Wala ka. Absent ka. Di ka nag-aaral sa salita ng Diyos, kaya mahina ka eh. Tataka ka pa. Tapos, tatanggap ka ng crown. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Isip-isip. Amen po ba? Hallelujah. So, ano yung unang crown? Ano yung unang crown? The crown of imperishable crown. Amen? Oh, meron na ba tayo niyan? Oh, hallelujah. Kaya, di ba, sinabi ng Diyos, mag-ikapu ka, sunod! Huwag mong salungatin yan. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos eh. Nire-ready mo yung heart mo, yung mind mo na sumunod. Gusto mo magtagumpay, sorohay ka, tapos ayaw mo sumunod. Ay, wala mangyayari sa'yo. Amen, wala mangyayari. Pinapahirapan mo lang sarili mo, tapos aasa ka ngayon sa Diyos. Eh, merong standard ng Diyos, salita niya eh. Binigyan ka nga niya ng pagkakataon na makasunod. Kaya kanya nga iniligtas. Kung walang magandang plano ang Diyos, bakit yun niya ililigtas? Ba't niya tayo ililigtas? Hindi manatili siyang Diyos. Wala tao, Diyos siya. Hello? Pero mayroong significant yun. Namatay siya para sa atin. May significant yun. Para ano? Bumalik ka sa original na buhay. Yung may kakanya ng sumunod. Kaya napahamak ang tao sumuway. Hello? Tama? Huwag niyong kakainin. Ano sabi ni Eva? Parang ang sarap. Hello? Huwag niyong kakainin, mamamatay kayo. Hindi naman eh. Hello? O nung kinain, patay. Lagot ang relasyon sa Diyos. Naghirap ang buhay ng tao. Hindi na maisulong ang pagsunod sa Diyos. Binalik ng Diyos yan. Amen? Sa anong kaparaanan? Namatay siya sa cross. Amen? Kaya yung obedience to obey, meron tayo niyan. Sinasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos eh. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, wag dahilan ng dahilan. Amen? Oo kung oo, hindi kung hindi. Amen po ba? Wag yung maraming dahilan. Pati yung labada nadadamay. Amen? Pati yung mga plato nadadamay. Wala namang kinalaman yun. Walang buhay yun eh. Hello? Dadamay natin sa pagsamba. Papalitan mo naman. Kung mahalaga sa iyo ang pagsamba sa Diyos, hindi mo liligtaan yan. Kung mahalaga salita ng Diyos, pati ako absent naman sa prayer meeting at saka sa Bible study, pupuntahan ko yan. Mahalaga yan eh. Hello? Eh hindi mahalaga sa iyo, hindi mo pupuntahan. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo siyang madiin. Hallelujah. Amen. Sabi mo sa kanya. Amen! Kaya yung iba dyan, kunyari may ginagawa, ayaw makinig. Alam ko kayo, kilala ko kayo eh. Hallelujah. Pinaririnig ng Diyos sa iyo ito kasi merong layunin ng Diyos sa iyo. Magtagumpay ka. Alisin mo ang nagpapahina ng buhay mo. Dahil gusto ng Diyos magtagumpay ka. Sabi mo nga sa iyong katabi, gusto ng Diyos magtagumpay ka. Hallelujah. Amen. Huwag yung mga mata. Pagka pinagsasabihan. Papaling-paling ang mata. Papaling-paling ang ulo. Alam ng Diyos yan. Amen. Amen po ba? Hello? Is it the Lord Jesus you are looking for? Amen. I can see in your eyes. Yung iba. Yung iba naman, bait-baitan ng mata. Hindi nyo makukuha Diyos diyan. Yung action mo ang tinitignan ng Diyos. The quality of service madi-develop through your actions. Hallelujah. Amen. So ano ang unang crown? The imperishable crown. Oh, di ba? Oh, yes, meron ako isang crown.
Pag ako'y, ganado ako lagi nga sa church. Gusto kong makasunod na makasunod. Yan, meron ka ng isang crown. Hallelujah. Pangalawa. Ano po yung pangalawa? God's reward to be given from quality of service. Pangalawa, the crown of life. Ano yung una? The imperishable crown. Pangalawa, the crown of life. Ano sinasabi naman doon sa crown of life? Revelation chapter 2:10, sabi dito, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and you will give you the crown of life. Pangalawang crown na ininihanda ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya is what? The crown of life. Hindi ito yung buhay tayo. No, hindi ito lang yon. Kundi yung buhay natin, nagagamit natin meaningfully, effectively, sa pinagagawa ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Amen? Na hindi lalagay sa ating isip, sa panahon na meron challenges sa buhay, i-deny mo ang Panginoong Yesus. At madadaig ka ng intindihin sa buhay. Maraming Kristiyano, maraming tao ang gumagawa niyan. Amen? Na dinideny na nila ng through their actions kung sino si Jesus sa kanilang buhay. Hindi nila pinaniniwalaan. At hindi sila fully, sabihin na nating, accepted kung ano yung promises of God. The sick person, hindi nila yon pinapaniwalaan. Kaya liga-liga maraming tao sa maraming mga bagay. Hallelujah. Amen? Dito, sinasabi dito, even death, hindi niya kinatatakutan. Kaya sinasabi ni Paul, to me to live is in Christ, but to die is gain. Ang mabuhay, ang mamatay kay Kristo. Walang pwedeng makapaghiwalay sa akin kay Kristo. Kaya sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, sa mga taga-Romans, no one can separate us from the love of God. No one. Hindi yung kagatuman, hindi yung mga bagay na nagaganap sa buhay dito ang makapaghihiwalay sa akin kay Kristo. Amen? Ako ay kay Kristo. Kaya kung ikay sumampalataya kay Kristo, anuman ang mangyari, although kasi yung martyrdom kasi ang highlighted dito eh. Di ba sa panahon kasi nila Paul, ganun eh. May martyrdom. Ibig sabihin, tinotorture sila pag sila nahuli. Sa panahon naman natin, wala naman, kung meron man, mga sabihin na nating rare. Hindi naman regular na nagaganap sa atin. Pero pumapasok tayo sa principle ng martyrdom, amen, kung, halimbawa, let's say, pine-persecute ka, amen, hindi ka tanggap ng mga kaibigan mo, hindi ka tanggap ng clan mo, hindi ka tanggap ng pamilya mo, na nagsusulong ka ng kalooban ng Diyos. Pero never ever na magdi-deny ka ng iyong pananampalataya kay Jesus. To you, to me, to live is in Christ, but to die is gain. Kay Kristo lang ako. Sino dito kay Kristo? Shout hallelujah! Hallelujah! Amen? Hindi ka natitinag. Hindi yung pagka may mga pangyayari, parang hindi, ayako na kay Kristo. Nadadaig ka ng intindihin ng buhay. Pupunta ka dito, tapos ire-reject mo na, didecline mo na yung pinagagawa ng Panginoong Yesus. Hello? Amen? Kaya ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Ito ay may kinalaman sa pagiging martyrdom. Nagsasacrifice ka sa mga bagay na kung saan merong kang nararanasan sa buhay na ito. Despite of those challenges, still, hindi nagwe-wave ang iyong faith kay Jesus. To me, to live is in Christ, but to die is gain. Kaya nga tayo, mga kapatid, yung kamatayan hindi yan kinatatakutan. Yung kamatayan nga, gateway. Saan? Sa eternal life. Amen? Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito eh. Ngayon, yung pupuntahan supposedly dapat namin sa Cambodia. O ngayon, nag-start na war. War between Cambodia at saka Thailand. Naghahanda na sila ng mga armies nila. Amen? Yan na yun eh. O kaya pala, hindi niloob ng Panginoon na doon kami pumunta. Chinala na kami ng Lord going to border na ng Thailand. O ang kasama ko po dito ay si Sister Annalyn at Sister Jane. Kasi nag-aaral sila ng missiology. Amen? Hindi sila magiging turista doon. Hindi. Merong
raranas ang Panginoon sa kanila. May kinalaman saan? Service to God. Amen po. Hindi siya madali. Tama, no? Kaya kung ikaw kay Kristo, anumang bagay mangyari sa'yo, kay Kristo ka. Hindi mo i-deny. Pag sinabing hindi mo i-deny, hindi mo susuwayin ang Panginoon. Gagawin mo lagi ang pinagagawa ng Panginoon. Kahit sabihin, tatanggalin kita, ibabagsak kita, hindi ka natatakot. Ibagsak ka ng wala ka namang ginagawang masama. Ginagawa mo lang kalooban ng Diyos, ibabagsak ka ng eskwelahan. Hello. Hindi ka matatakot kahit tatanggalin kita sa trabaho. Bakit mo naman ako tatanggalin sa trabaho? Nagpe-perform mo ka ng duties and responsibilities ko na maayos. Ba't mo ko tatanggalin po sa trabaho? Hello? Hindi ka natatakot? Hello? Sige! Hindi na tayo! Ano na tayo? Yung break na tayo! Nasa sa'yo naman yan eh. Basta ako kay Kristo. Hindi ka takot. Si Kristo sapat sa'yo. Sino dito ang kasapatan si Kristo? Amen. Hallelujah. Pero pag hindi, ay wag. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kaya mahuna buhay eh. Si Kristo magpapatatag ng buhay mo at siya ang kabuuan mo. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Apart from Christ, apart from Jesus, you can't do nothing. Kahit kahit ikaw ay achiever, kahit ikaw ay promoted, kahit ikaw ay mahusay magnegosyo, kung wala si Kristo, your life is nothing. Hello? Your life is nothing. Si Jesus ang magsasatisfy ng iyong buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, hawakan mo katabi mo. Naintindihan mo yon? Hallelujah. Ilang crown ka na meron? Hallelujah. Amen. Ano yung una? The imperishable crown. Pangalawa? The crown of life. Yes! Panginoon. Dalawa na crown ko. Hallelujah! Kaya excited ka na gawin ng kalooban ng Diyos. Yung quality of service may establish. Hallelujah. Kasi hindi ka nang piplis ng tao. Ang ginagawa mo may kinalaman sa pag-glorify sa Diyos. Diyos ang nalulugod sa iyo. Kaya yung heart's desire mo, bahala, Panginoon. Hallelujah. Amen? Kahit rejected ka ng tao at ang Diyos ang mag-approve, walang gawa yung tao. Amen? Babaguhin niya sitwasyon. Bakit mo tatanggalin? Oy, teacher, bakit mo tatanggalin yung anak ko? Sasawayin ng Diyos yung tatanggal. Hello? Bakit mo tatanggalin yung anak ko dyan sa ganyang Hindi. Hindi papayag ang Diyos. Hello? Amen? O bakit hindi mo inaano yung anak ko niyan? Nagsisikap yan. Gusto ko kayong dalawa ang magkatuluyan. Hallelujah. Amen. Alam ng Diyos yun eh. Kaya ikaw, palitawin mo yung quality of your service to God. At kapag nakita ng Lord yun, i-grant ng Lord ang nasa ng puso mo. Sabihin mo sa Kanya, tingnan mo ulit Kanyang mata, naintindihan mo. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Pastor, baka po magkapalit ang mata namin. Hindi. Okay lang yan. Nakuha niyo po ba? Praise God. Sino dito na-excite? Saan kayo na-excite? Hallelujah. Kala ko, excite po kami. Mag-uuwian na po eh. Hallelujah. Pangatlo. Nakakadalawa na kayo, ha? Pangatlo, God's reward to be given from quality of service. Ano po yung pangatlo? The crown of glory. Tatlo na ang crown mo. Praise God. Ano yung crown of glory? Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 2, care of the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Tanong, are you eager to serve the Lord? Ibig sabihin yung talagang gustong-gusto mong paglingkuran ng Diyos. Ano man ang ilagay sa iyong task, gustong-gusto mong gawin. Kasi yung gustong-gusto mong desire na paggawa doon, may kinalaman doon saan? You are eager to serve the Lord. Kaya lilitaw talaga quality of your service. Hindi mo titignan kung ano yung ilalagay sa'yo. Amen? Lahat yan gagawin mo ng mayroong,
kasiyahan. Verse 3, don't lord it ever the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when a great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Reasons why kung bakit ang church may programa ng ano? Ano po ang programa ng church? Di ba full, maging ano tayo, life giver. Magkaroon ka ng small group. Kasi doon mo i-develop yung pagkikare sa yung kapwa. Kikare mo yung kapwa mo. Hindi dahil kinekare mo siya kasi meron kang personal agenda kasi crush ko siya. Hindi. Ang pagkikare na may kinalaman kung bakit kinekare mo siya kasi gusto mo magpatuloy siya sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kaya ako po, every services, malikot ang mata ko. Bakit? Tinitignan ko kasi na wala. Kasi why? Non-stop na ako'y nananalangin sa inyong lahat para lahat kayo magtagumpay. None of us here, hallelujah, ang hindi magtagumpay. Ang hindi lang magtagumpay sa buhay, yung ayaw sumunod. Pero yung mga susunod, sisiguraduhin ko, magtatagumpay sila. Amen? Kaya kayo nagke-care, hinahanap nyo yung tao, binibisit nyo, bina-Bible study nyo. Kaya ako laging tanong ng tanong, kamusta yung family altar? Kamusta yung Bible study nyo dyan? Kamusta yung mga fellowship nyo dyan? Kaya kung ikaw ay youth, mag-join ka sa youth. Kinekare ka ng kapwa mo youth. May mga leader kayo dyan na nangangasiw at nangangalaga sa inyo. Di ba? Ibig sabihin, i-establish nyo yan. Yung mga women, i-establish nyo yan. Magpaalalahanan kayo. Magpalakasan kayo. Amen? Huwag mong hindi involve ang sarili mo. Kasi doon ka lalakas. Doon ka palalakasin ng Diyos. Doon mo matututunan yung paglilingkod sa Diyos. Hello? Mahalaga yun. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga yun. Hallelujah. Kaya pag hinahanap kayo, totoo yun. Nagke-care ang marami. Kaya nga kapag ikaw ay caring na, meron ka ng passionate heart, hallelujah, ang pangatlong crown na meron ka is what? The crown of glory. Hallelujah. Amen? Meron ka na bang ganyan? Amen? Nagmamalasakit ka sa kapwa, merong isang kwento, sabi nung babae, sabi niya, gising na dyan, magcha-church tayo. Sabi niya, ayako mag-church. Ano ba naman nangyayari sa'yo? Dati naman, nag-church ka. Lagi pa nga tayong una doon sa church. Bakit tayo mo na mag-church? Ayako. Mga tao dyan, hindi naman marunong magmalasakit yan. Hindi naman nagbabago yung marami dyan. Ganyan, bla bla bla. Dami niya sinasabi. Ikaw naman, talagang ganon. Babaguhin din ng Diyos yan. Halika na, attend na tayo. Bigyan mo ako ng dahilan para mag-attend ako ngayon. Kasi naman, ikaw ang pastor. Hello. Gusto niyo bang mangyari sa akin yun? Amen. Pipilitin ako ni Esther at saka ni Sol. Halika na ding! Ayako! Kayo, bakit nyo ginagawa? Hindi ko nga ginagawa eh. Hello! Sabi mo sa katabi mo, hello! Hindi yung every Sunday, pinipilit ka. Amen? Ano? Tayo na! Tayo na! Tayo na! Malelate tayo. Na-late na ng ano. Ayaw tumayo tayo. Nagdaan na yung first service, nagdaan na yung second service. Ayun, tumayo kasi kakain na. Doon umattend sa night service. Hindi nagiging faithful sa Panginoon. Alam nyo, Diyos ang binibigyan natin kaluguran dito eh. Pag ikaw ay excited, ang Diyos natutuwa sa'yo. Tingnan mo naman anak ko, gusto akong pupuntahan eh. Gustong marinig yung salita ko eh. Hello? Yung condition ng heart ng Diyos talagang excited siya. Ang Diyos excited na makita tayong lahat eh. Amen? Bagamat hindi natin siya nakikita, excited siya. Kaya katang nyo, naghahanda yung mga praise and worship, pinaghahanda nila. Para yung pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah! Grand celebration. Nagpa-practice sila pag-awit. So ikaw rin, ipiprepare mo sarili mo doon. And you want to encourage all members of the family, let's go to the church. Hallelujah! Amen.
Na kahit kayo magtagumpay, kahit kayo mauunlad ang buhay, di ba, laksa-laksa tayong pupunta sa church. Kasi why? Nagre-rejoice tayo. Mabuti Diyos sa amin. Mabuti Diyos sa amin. Kaya magpapasalamat kami sa Kanya eh. Araw ng pagsamba to eh. Hindi namin to liligtaan. Huwag nyo itatama ng mga anniversary nyo. Huwag nyo itatama ng mga birthday nyo yung pagsamba sa Diyos. Magbago kayo ng schedule nyo. Huwag nyo itatama sa pagsamba. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, amen? Mag-expect ka sa Lord, expectant ka sa Lord, tapos ikaw naman pala pabaya. Hello, amen? Di ba sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Corinthian, pinag-aralan natin last week, di ba, may mga nagwo-work kasi, gumagamit daw ng wood, gumagamit ng stray, gumagamit ng hay, nasunog yung gawa. Eh, anong crown meron sila? Eh, di wala. Nasunog eh. Amen. Pero kung may quality ginagawa mo, talagang nagsisikap ka na makasunod sa kalooban ng Diyos, so ibig sabihin, gumagamit ka raw ng finest stone, gold, silver. Yan ang may crown. Yan ang makatatanggap ng crown pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, interested ka ba sa crown? O, kaya, di ba, tingnan nyo, youth, o mamaya, meron kayong gawain. Mag-invite kayo. Ganda doon. Hallelujah. Amen? Ang Diyos, pinasasalamatan natin, nagkakatuwaan tayo, pero ang patungkol ng katuwaan natin, kasiyahan natin, Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Ganda nun. Pag naluwalhati Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi lang crown ang ihahanda niya sa iyo, pagpalain ka sa mga pangailangan niya. Hallelujah. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Pang-apat. Nakakailang crown na po kayo? Baka iba. Yung iba, parang Hello, amen. Siguraduhin mo, 3 na crown mo, ha? Pang-apat, dito pa lang sa lupa, na-assure mo na yan. God's reward to be given from quality of service. Pang-apat, the crown, sabay-sabay tayo, the crown of righteousness. Ano yung crown of righteousness? Sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, now, there is a store, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ano naman yung crown of righteousness? Yung crown na may kinalaman endure to the end. Hindi yung pagiging mananampalataya mo, ilang buwan lang, ilang taon lang. Dapat endure to the end. Sinabi ng chapter 24 ng Matthew, the just shall live by faith. Hello? Kahit ano mangyari kay Kristo ako, hallelujah, magpapatuloy ako. Every challenges na haharapin ko because I believe God is with me. Kasama ko Diyos. Individual ako. Wala pa akong trabaho. Kasama ko na Diyos. Nagkatrabaho ako. Kasama ko ang Diyos. Ano man sitwasyon ng kalagayan ko, kasama ko ang Diyos. Pagtitiyasan ko lahat ng bagay na yan. Kasi kasama ko ang Diyos. Yun yung endure. Na lahat ng mangyaring challenges sa iyong buhay, you believe that God is with you. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Sabi mo nga sa iyong katabi, hello. Naunawaan mo ba? Pang-apat na crown na reward is what? The crown of righteousness. Hallelujah. Amen. So, 4 na yung crown. Mamaya, maintindihan mo yan. Saan ko kaya ilalagay yung pang-4 na crown baka dito? Hallelujah. Kasi meron ako dito. Meron dito. Hallelujah. 4 na eh. So, lalagay yun. Mamaya, ipaprocess natin, hindi ganun yun. Hello. Amen? Hindi ganun yun. Isa lang ang crown. Pero, may mga finest stones ang iyong crown. May crown. Di ba? Yung crown. Mayroong bato ng ganito, may bato ng gandang tignan. May gamit yan, mga kapatid, pagpunta sa langit. Bakit pumunta sa langit? Sabi mo, basta makapasok lang ako sa langit. Ba't ka papapasok sa langit? Basta lang makapasok. Tapos pagpasok mo doon, nasunog yung mga ginawa mo dito. Di ikaw di ba, kapuna-puna doon? Aba, tamad. Makikita ka doon, kitang-kita. Lahat may crown, ikaw wala. Hello.
Amen po ba? Kaya napagbutihin nyo paglilingkod. Mga kapatid, may nakakakita, wala, do it for the glory of God. Kaya anuman task na inilagay sa'yo, di ba, gampanan mo ng may katapatan. Amen po ba? So ano yung pang-apat na crown? The crown of righteousness. O, purihin ng Panginoon. Ito na, panlima na. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Panglimang crown na to. Ano yung panlimang crown? God's reward to be given from quality of service. The crown of rejoicing. Kaya requirement sa paglilingkod sa Panginoon, masaya. Kasi pag wala kang kasiyahan, hindi mo magagawa, pinagagawa ng Lord. Panay ka reklamo, panay ka reklamo. Panay ka tampo, tampo, tampo. Panay ka selos, nagseselos ka doon sa napopromote. Mas magaling pa ako doon eh. Kita mo yan. Naglilingkod nga, puna ng kapwa. Ito naman to, ganito yan eh. Mas una pa ako, mas magaling pa nga ako dyan eh. Walang joy. Hello? Dapat may joy. Kaya nga sabi ko sa inyo, para kayo sumaya, iwasan nyo ng manood ng mga drama. Panood kayo ng panood ng drama, naapektuhan tuloy kayo. Sasamahan nyo pa ng panonood ng horror, kaya matatakot kayo. Kaya nga, di ba, dati may dominionship, nauutusan yung lahat ng mga hayop. Ang lalaki nun, wild beast. Pero nauutusan ng, di ba, nauutusan ni Adam eh. Hindi siya takot eh. O tingnan mo, nung nawala dominionship, ipis lang takbo eh. Hello? Makakita lang ng uod. Ay, naku po. Uod. See? Ba't nagkaroon ng tao? Hello? Pumasok kasi yung kasalanan eh. Tama, no? Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, gamitin uli natin yung dominionship. Reasons why, di ba, kaya kanya iniligtas. Napapracticein mo yung dominionship na meron ka para i-rule over, amen, anumang kapamahalaan na ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Gagamitin mo yung dominionship ng tama. Yung iba naman, nagfo-fall sa paggamit ng kapangyarihan. So, meron ng personal gain para magkapera, di ba, para makilala. Mali. Mali ang dominionship. Kasi nga, walang namang ugnayan kay Kristo. Kaya ganun ang practices ng dominionship nila, ng rulership. Kinukuha yung kayamanan ng mali. Yung impluensya gagamitin para makilala. Di ba? Pero tingnan nyo yung tamang tao. Yung tamang taong tumanggap ng dominionship at naniniwala na yung dominionship ay ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Tingnan mo, magmamanage siya ng mga bagay dito sa lupa ng tama at mabuti. Gagawa lang ng gagawa ng mabuti yan because ang kanyang layunin, mag-glorify ang Diyos. Amen? Sa buhay niya dito at sa mga tao na kung saan kanyang idinodro para kilalanin ang Panginoon. Amen? Candidate ka dun eh. Nagawin ang bagay na yun. Kaya nga tayo nagiging blessing to others. Amen po ba? So, God's reward to be given from quality of service, panghuli, the crown of rejoicing. Paano ka ngayong sasaya? Wala ka sa gawain ng Panginoon. Paano ka ngayong sasaya? Hindi na di-develop sa'yo yung kapangyarihan. Kasi ayaw mong mag-involve sa prayer. Wala ka sa bisita iglesia. Wala kang family altar. Wala ka sa service. Paano ka ngayon sasaya? Di bababat-bat ka ng iba't ibang uri ng intindihin lang sa buhay. Lulungkot ang buhay mo. Sayang. Naligtas ka na. Hindi mo pa nagamit ng tama yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Tapos paniwalaan mo, hindi nawawala kaligtasan. Hindi nga. Totoo. Kaya lang sa ginagawa mong yan, anong crowns ang iniintay mo na ibigay sa iyo? Hello? Hello? Amen. Hindi mo ginagawa kalooban ng Diyos, may crown ka? May reward ka? Hello? Naligtas ka. Pinangangalandakan mo, naligtas naman ako Niligtas naman ako Oo nga. Totoo naman yun eh. Sabi nga dun eh, yung daw nasunog, ligtas eh. Pero tanong, anong reward na inihintay niya? Hindi niya naman pwede ka ba namang i-promote, wala kang ginagawa? Po-promote ako, nakatunga nga ako doon. Habang ginagampanan ko duty ko doon sa trabaho, tutulog ako, oy!
Sabi ng supervisor, ang galing ah. Promote kita. Bakit? Laging tulog. Walang ganon. Magagalit yung... Hello? Sa school, magiging achiever ka ba? Lagi ka absent? Lagi ka late? Bagsak sa examination? Magiging achiever ka? Candidate ka saan? Repeater. Hello? Sabi mo, panghahawakan mo. Hindi, wala nang bagsak-bagsak ngayon. O kaya yung quality ng learning mo, wala sa standard. Yung quality ng learning mo, yung gusto mo lang. Kaya hindi ka magiging competitive. Kasi yung gusto mo lang ang tinanggap mo eh. Hindi mo tinanggap yung pagtuturo sa'yo para maging competitive ka. Hello? Hello? Sa pagpapamilya, sa mo hinaakay ang pamilya mo. Instead na papuntahin mo sa church, sa mo inaakay, kung saan mo dinadala, isang araw masasalanta buhay niyo dyan. Sasawayin kayo ng Diyos. Amen? Irerespeto natin yung para sa Diyos. Kasi gusto niya na magtagumpay tayong lahat. Wala dito na ayaw ng Diyos na hindi magtagumpay. Bakit pa siya namatay? Kung ikaw rin naman mapapahamak. Nonsense kung mamatay siya. So may dahilan kaya namatay ang Panginoong Hesus. Para maranasan mo yung full life. Amen. Magtatagumpay ka. Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Kaya yung quality of service, pagtibayin mo. Kaya matetreasure mo di ba? Matetreasure mo, meron palang task na pinagkatiwalaan Diyos sa akin. Habang ako'y nag-aaral, habang ako'y nagtatrabaho, habang ako'y nagnenegosyo, nagpapamilya, sige, isagawa namin to. Alam nyo, pag sinagawa natin yan, praise God, may biyaya na tayo, resulta ng ating gawa, plus, may rewards. Pagdating natin sa kabilang buhay, may inihanda ang Diyos sa iyo at sa akin for the glory of God. Amen! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kaya magpakasipag kayo, huwag kayong tatamlay-tamlay. Di ba? Kinakailangan nyo pang parang bobombahan pa kayo para kayo lumakas. Mahina ka ba? Bombahan kita, plat ka, no? Ikaw, plat eh. Kaya pag binomba, pag wala na namang hangin, walang kabuhay-buhay. Hello? Sabi mo sa katabi mo, buhay ka ba? Buhay, nandito yan eh. So yung buhay, lagyan mo ng, sigla. Rejoice in the Lord. I say, rejoice. Amen? Maging masaya ka sa iyong buhay. Sabi nga ni James, di ba? Kahit may pagsubok, ano dapat natin gawin? Rejoice! Tama mo ba? Maging masaya ka. Lahat ng mga negatibong bagay, palitan mo ng positive. May kalamidad. Di ba? Move on. Kalamidad ka lang. Anak kami ng Diyos. Yan, ganoon. Hallelujah! Amen? Kung nasalanta tayo, hindi yun ang katapusan. Di ba? Hindi yun ang katapusan. Di learning lesson sa'yo sa susunod. Tama, no? Learning lesson sa'yo. Lahat naman tayo prone no? Pero, tandaan natin, yung lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos, yung protection niya sagana. Nakakaranas talaga ng himala ng Panginoon. Amen po ba? Sino dito ang gusto makaranas ng himala ng Diyos? Shout hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, showing our zealousness. Pakita mo yung zealousness mo. Di ba? Perseverance mo. Kaya anong task ang nilagay sa iyo, gampanan mo na may katapatan. Huwag yung reklamo na reklamo. Ako na lang lagi yung inaano dito. Ako na lang ganito. Huwag ganon. Do it, what? With joy in your heart. Kahit ano yan. Huwag mong gamitan ng title. Di ba? Kung gagamitin natin ng title, hindi natin magagawa pinagagawa ng Diyos. Degree holder ako, bakit ako ginaganto? Wala, hindi mo magagawa pang pinagagawa ng Diyos. Hubarin mo yan. Ang Diyos, hinubad nga pagiging Diyos. Kasi kung sutsut niya Diyos, ay whip out Whip out yung mga taong makasalanan. Hinubad niya Para makasalamuha siya doon sa mga, di ba, mahihinang tao. Maintindihan nila kalooban ng Diyos. Ganon din tayo. Hubarin mo yung
Hubarin mo yung titulo mo. Lahat tayo ay servants of God. Hello? Hello? Amen? Ako nga, pastor na, humihipo pa rin ako ng map. Oh, amen? Kung kinakailangan. Humihipo pa rin ako anuman. Wala naman na bago. Title lang naman yung nilalagay sa iyo eh. Si Jesus, hindi nga tinabla nun eh. Son of man lang ang tawag niya sa kanya eh. Tama no? Hindi yung pag nagkaroon na ng degree, binabago mo na ang pag-uugali mo. Amen po ba? Kaya nawawala yung joy. Amen? Supervisor na kasi, promoted na kasi. O pagdating sa church, isip niya, kumpanya yung... O bakit ka muna? Hubarin mo yung pagiging mo. We are all servants of God here. Hello? Huwag yung... kasi maraming pera. Pagdating mo doon, ikaw yung... Tama, no? Huwag ganon. Huwag tayong maapektuhan ng bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. We are all servants of God. Di ba? Magpaalalahanan tayo, mag-encouragean tayo. Salamat sa Panginoon kung binigyan ka ng titulo. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay pinromote. Salamat sa Diyos. Pero walang makakaapekto sa pagiging pamilya natin ng Diyos. Maglingkuran po tayo. Wag yung mga, halimbawa, let's say, klase to, kung itrato yung klase. Pero pagka, di ba, yung medyo blandibok, iba trato eh. Uy, alam ko dito. Ito ka. Ito ka. Iba trato pagka yung, ang itsura. Uy, diyan ka lang ha. Huwag kang alis dyan. Kung itrato, ba't ganun? Lahat yan nilagay ng Panginoon yan sa panambahan eh. Amen. Gusto niyang turuan niyang maglingkod eh. Tayo naman namimili. Wala sa criteria mo ang maging lingkod ng Diyos. Tinutulad mo na sa kumpanya. Amen. Lahat tayo, all of us, are candidate to be what? Servant of God. Me, iba lang yung kalagayan ko as a pastor, but I know how to do kung ano yung pinakalist. Wala mababago. Ako nga, enroll ako ngayon eh. Morning hanggang gabi. Tanong, pinapagal ko ba sarili ko for what? In fact, kung ako nga ang i-evaluate ko sarili ko, sapat na yung aking kaalaman para makarating ako doon sa hangganan ng pagkatawag ng Lord sa akin. Pero nagsasacrifice ako, para saan? Para sa inyo. Para hindi magpaulit-ulit yung tinuturo ko. Tumanggap ako ng karagdagang kaalaman. Mahirap man sa akin, titiisin ko. Hello? Nagawa ko nga yan nung ako'y bata-bata pa eh. Ba't hindi ko magawa ngayon? Sanay ako sa pagpo-full load. Working student kaya ako. Hello? Kaya sabi ng mga pastor sa akin, pastor, nakita kita. Nandun ka sa training ng grabe ka, atindi mo ha. Hanggang gabi yun naman. Kailangan eh. Hello? Amen? So, ibig sabihin, ganun dapat tayo dedicated sa naisin ng Diyos. Because what I want is to establish my quality of service to God. Ang beneficiary, of course, the church na pinangangasiwaan ko. Hindi lang yung ibang tao. Di ba? Una, yung pamilya. Amen? Meron akong ipakain. Dahil nasa training ako, ano rin ipapakain ko sa kanila? Kung hindi naman ako nagdadagdag ng kaalaman. Hello? So yung quality of service of yours, establish mo, kapatid. We are doing all those things kung saan man kayong ministry nakalagay, do it for the glory of God. Masaya, hindi nagrereklamo. Tama? Compensated, may allowance, wala. Ako never, ever na ako ay nag-demand ng kaunuman nung ako'y pumasok sa ministry. Never. Wala akong regrets. Hindi ko sinisay Diyos, Diyos! Kasi pinalis mo ako sa trabaho ko, sayang! Ang laki kaya ng sweldo ko doon. Never kong sinambit yan sa Diyos. Pasya ko yun eh. Mahal ko siya, patutunayan ko yung pagmamahal ko sa Kanya, not only by words, but through my actions. Kaya kong tiisin ko ano meron.
Yung nakikita nyo, ano na lang yan, resulta na yan eh. Hindi nyo nakita yung proseso. Hello? Yun din ang ini-encourage ko kayo. Walang shortcut sa buhay. Dadaanan nyo ang proseso. Amen? May saksi. Ayan o sila Ate Helen. Alam nila kung ano ang kalagayan ng pastor nyo before. Kaya nga ako pagmamalakihan ng mga degree holder, bakit? Bakit naman? Inaano ba kita? Ako nga, tinalikuran ko nga. Bakit naman pinagmamalakihan mo ako kung mamalaki sweldo mo? Bakit? Wag. Hello? Wag. Mapapariwara ka dyan pag ganyan ang panuntunan mo. Wag entitlement. Tayo po ay steward kung anong bagay meron tayo. Ang maabuti, maging maayos tayong steward. Para pagdating ng taktang panahon, hallelujah, sasabihin sa atin ni Lord, well done, good and faithful servants, enter into the joy of your master. May sinabi ba doong title? Well done, good and faithful. Meron ba? Wala naman eh. Lahat servants eh. Eh di, practice natin yung servanthood attitude. Hindi tayo nadadala ng fame, hindi tayo nadadala ng wealth, hindi tayo natatangay na kung ano man. The quality of service to God ang ini-establish natin. Because we know the priority. Ano priority? Serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen? Mga kabataan, encourage each other. No? Bumuo kayo ng isang community ng mga kabataang may takot sa Diyos. Women's, encourage all the women's, no, na bumuo kayo ng mga pamilyang mayroong takot sa Diyos. Church, hallelujah, impluwensyahan natin ang bawat lugar na kung saan pinupuntahan natin para makilala nila na mayroong Diyos silang dapat kilalanin sa buhay nila dito sa lupa. The kind of life na inilalagay ang Diyos sa atin, amen, is what? Ang magbibigay ng glory sa Diyos. Your testimony, my testimony, is Christ's testimony. Dapat. The Christ-like life na dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? In Revelation chapter 22:12-13, look, I am coming soon. My reward is with me. I will give to each person according to what they have done. Kung ano ginagawa mo, yun ang reward na matatanggap mo. Kung yung 5 yon, hallelujah, ay ine-execute mo sa buhay, yung 5 yon ang dala ni Lord sa iyo. Amen. Ang ibibigay ng Lord sa iyo. Amen. Why? Sabi ng Panginoong Yesus, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hallelujah. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Diba? Why should we desire to receive rewards? Sabi sa Revelation, chapter 4, 9 hanggang 11. Ano sinasabi po ng Panginoon dito? Basahin ko po sa inyo ha. Maganda pong bagay po ito eh. May gamit pala yung may gamit pala yung mga crowns natin eh, no? Chapter 4 verses 9 hanggang 11. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who is seated on the throne, and they worship who lives, and forever and ever they cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, Lord, and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and they were created. Yun pala ang gagamitin natin pagdating natin sa langit. Kagaya ng 24 elders, we cast our crowns, amen, sa harapan ng Panginoong Yesus. At atin siyang sasambahin. Hallelujah. Sasabihin natin, you are worthy of our praises. Hello. Amen. Kaya huwag mo isipin, makapasok ka lang sa langit na walang crown. Ano gagamitin mo doon? Ay, nako. Peram naman ng crown. Ako kasunod mo, ha? Hello. Hello. Nasa langit ka pa. Sa langit ka na nga eh. Ganun pa ang yung attitude. Ginagamit yun sa pagsamba. Hallelujah. Hindi pagandahan ng crowns doon. Tama. Di ba? Kung talagang best yung quality of service ang ginawa mo dito, talagang yung 5 crowns na yun, meron ka.
So, ibig sabihin, 1 crown, yung mga precious stone, nakalagay. Kompleto. Yung talaga, pag nakita ka, wow! O, hindi na dito yung pinag-uusapan, Alden Rich. Hindi na yun. Piolo Pasco. Wala yun. Hello. Doon, pag nakita yung crown mo, ang tindi, malayo pa lang, kumikinang na. Ang tindi. Ibig sabihin, matindi ginawa nito. Hello? Hindi naman magmamalakihan tayo doon. Kaya lang, rewards nga yun eh. Rewards. Yung quality of your service na nirender dito pa lang sa lupa. Amen? Kaya nga i-work out mo, kapatid. Magsikhay ka. Mag-persevere ka. Gawin mo lahat for the glory of God. In conclusion, quality of service is what God wants us to do because He prepared rewards according to what we have done. Amen? Kapitan mo iyong katabi. Sabi mo, quality of service is what God wants us to do because He prepared rewards according to what we have done. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sino excited dito na magre-receive ng rewards? Sino dito ang excited na mag-receive ng rewards? O, tumayo kayo na mabilis. Hallelujah. Ako excited kayo. Hallelujah. Amen. Tingnan mo nga katabi mo kung excited. 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 Amen. Excited tayo. Pagdating ng takdang panahon, ang Lord dala-dala yung rewards. Sa Bema Judgment, sa Judgment Seat of Christ, tatawagin, di ba? Isa-isa pangalan natin. Hallelujah. Amen. Japet Grino! Oh, palakpakan ng full life. Wow! Titingnan ngayon kung ano yung crown na ilalagay kay Japet. Amen? Ganda nun eh. Palakpakan tayo dun eh. Dito nga pala, di ba, pagka meron ditong recognition eh. Di ba? Medal pa lang yun eh. Ang tindi ng mga magulang eh. Pusturang-pustura eh. Talagang yung pagsasabit niya. Oh, ngiting-ngiti eh. Oh, ganong kalay. Tanso pa lang yun, mga kapatid. Hallelujah. Bronze pa lang yun. Talagang siyang-siya na tayo eh. Bronze, silver. Eh yung gold, eh, hindi naman talaga genuine gold eh. Di ba? Gold na ano pa lang yun eh. How much more Diyos ang magre-reward? Hallelujah. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Kaya nga yung pagsamba natin sa Panginoon, talagang i-render natin sa Kanya. Hallelujah. Walang hindi susundin sa pinagagawa ng Lord. Amen? For those who want, kung meron tayong kasama dito na ngayon lang nakadalo, at nais niya ang buhay niya talaga ay mag-receive ng rewards. Amen? Magpasimula ka na ngayon. If you truly want to receive rewards at makabuild ng quality of service, all you have to do is what? Surrender your life to Jesus. That is the only way para ang buhay mo kalugdan ng Panginoon. Amen? All you have to do is dedicate your life to Jesus. Surrender it to Him. Amen? At meron kang acceptance na nagkamali ako, nagkasala ako. Amen? And I will accept you, Jesus, as my God and my personal Savior. So sa lahat ng mga nagnanais ang buhay niya ipagkatiwala sa Diyos, amen? Sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. This prayer is your personal prayer. Amen? Isipin mo na ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos habang napapakinggan mo tong guide na prayer. This is a prayer of acceptance. Sige po, sa lahat ng mga nasa live streaming, yung mga nasa live streaming, sige po, sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Sabihin natin, Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga pagkakasala, kasalanang nagawa sa buhay ko dito sa lupa. Pinagsisisihan ko po ito, Panginoon. Patawarin mo po ako. At sa oras pong ito, Panginoong Jesus,
tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos. Maghari ka sa aking buhay. Pagharian mo po ang aking puso, pagharian mo ang aking isip, at ang aking pong pangalan, iyo pong itala sa aklat ng buhay. Ito pong aking panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. This time, mga kapatid, kumuha ka ng kapartner, ipag-pray mo yung makakapartner mo na siya excited mag-receive ng crowns as reward sa kanyang quality of service na gagawin. Sige po. Choose a partner. Huwag kayo ng kapartner. Pray for him, pray for her. We bless you, Lord. We bless you. Don't forget to say, I love you with the love of the Lord, brother, sister. Amen? Hallelujah. Tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ang magre-reward ng lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, I declare your blessing sa lahat ng mga estudyante, blessing sa lahat ng mga empleyado, blessing sa lahat ng mga nagninegosyo, mga nagpapamilya. Dalangin, Panginoon, ang kakanyanan, Panginoon. Hallelujah, husay, galing, padaluyin sa kanila upang yung mga nasa ng puso para magtagumpay, magkaroon po, O Diyos, ng katuparan. Alisin mo sila sa mga sitwasyon na kung saan, Panginoon, hallelujah, nahahadlangan ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanila po mga buhay. Alisin mo sila doon, Lord God. Lagyan mo sila ng lakas na makaalis sa bawat mga challenges at sitwasyon na kanila pong kinalalagyan, Lord God. At isang araw, i-declare na nila that Jesus is our victory, Panginoon, sapagkat ikaw ay sumasama sa mga tapat na sa iyo ay sumusunod at naglilingkod, Panginoon. To you all the glory and honor sa lahat ng bagay na magaganap sa kanila pong buhay, Lord God. Ang katugunan ng kanilang kahilingan, amin pong patuloy na ipinagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless us all. To God be all the glory.